nasa linya po ng aming telepono si Secretary Carlo Nograles, Cabinet Secretary at the same time Interagency Task Force spokesperson para sa COVID-19. Magandang umaga, Secretary Nograles, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at maimbuntag sa tanang mga nagtanaw na minaw karon. Opo, good morning, sir. Sir, alam ko marami ho kayong gagawin pa. Bibilisan ko na lang. I have about 4 to 5 questions, sec. Una po, yung mga frontliners natin, may mga nagre-reklamo na nadidiscriminate sila sa kanilang mga subdivision, sa mga condo units, hindi na sila pinapapasok. Yung iba ay yung sa Jensa nung isang araw, sinabuyan ng bleach dahil may dala raw virus. Paano po kaya mapoprotektahan? Ito po ba pwede nating bigyan ng proteksyon itong mga frontliners natin o maaring pwede bang hulihin itong mga nagdi-discriminate sa mga frontliners natin, Secretary, sir? Yung umatake doon sa isang frontliner, no, natin. Opo. Iniimbestigahan na 'yan. Pinapa-imbestigahan na 'yan ng ating administrasyon. Opo. At sana lalong madaling panahon ay mabibigyan natin ng hustisya. Alright. Yung nabiktima na frontliner. Opo. Narinig naman natin yung panawagan ng Department of Health, pati na rin yung IATF ay sumasama dito sa panawagang ito na dapat hindi po natin i-discriminate ang ating mga health workers, ang ating mga frontliners. Kailangan maunawaan po natin na sila yung nagsasakripisyo ng kanilang buhay at ng kanilang kalusugan at ang kanilang kaligtasan para sa bayanang Pilipino. So dapat mamahalin natin sila at hindi natin i-discriminate. Ganun pa man, ito ay pag-uusapan namin ngayon sa IATF meeting po namin. Opo. Kung ano yung mga maaring mga karagdagang hakbang na pwede natin gawin para maproteksyonan pa natin lalo ang ating mga health workers at ating mga frontliners. Kasi nagulat po sila, meron pong isa na nag-post pagod na siya po, almost over 18 hours na po siyang sa ospital. Pag uwi niya sa kondo, ayaw na siyang papasukin ng gwardiya. Sabi, ma'am, pasensya na ho usapan po ito ng homeowners. Yung isa naman, doktor sa subdivision, ayaw na rin papasukin ng gwardiya dahil baka may virus daw si doktor, baka pwede raw sa hotel muna tumira, secretary. Yung mga ganitong bagay po ang problema ngayon nitong mga frontliners natin. Hindi sila makauwi sa bahay nila, secretary, sir. Hindi po pwedeng gawin yung ganyang klaseng diskriminasyon, no? Bawal po 'yan. At ito nga ang pag-uusapan namin sa IATF. Siguro kailangan ng mas matapang na lengguwahe po at guidelines tungkol po diyan. So ito yung ilalabas siguro namin mamaya-maya pag natapos na po yung meeting namin. Alright. Isa pa po, sir, yung sinasabi na ayuda ng pamahalaan na inaprubahan po ng Kongreso, yung 8,000 para sa mga taga Metro Manila na mga informal workers, 5,000 naman sa mga probinsya. Marami po nagtatanong, sir, nagtatanong na sila sa barangay nila, officials, kapitan, mga kagawad. Mukhang hindi alam ng mga local government units natin ng mga barangay kung saan manggagaling. Ang sinasabi po sa kanila, sabi ng mga informal workers, narinig namin sa balita, napanood namin sa news, narinig namin kay Mr. Tulfo, ang sagot daw sa kanila ng mga barangay, fake news yan. Walang katotohanan. Yang 8,000 ibibigay yan ay pakana lamang ng mga dilawan or what, paasa lang yan. So, paano ho natin, ano ho ba dapat lang pwedeng gawin? Mukhang hindi po alam ng mga barangay officials natin, barangay leaders natin, sir. Hindi po, totoo po ito. Hindi po to fake news. Ito po yung inaprubahan ng Kongreso, yung Bayanihan Act HILAS 1. At ito po yung mag-umpisa na po natin ngayong linggong ito. So para lamang sa kaalaman ng lahat, ang naging sistema po natin ito is unahin muna namin yung mga nasa listahan na po ng database ng ating gobyerno. So kung matatandaan nyo po, ang DSWD ay patuloy yung ginagawa nilang listahanan. No? Ito yung listahan ng ating mga most marginalized at pinakamahirap nating mga kababayan at ang kanilang pamilya. At itong ginagawang ng DSWD na listahanan ay meron na pong database na mga pangalan
na hawak po nila. Mm-mm. Over and above ang DSWD, meron na rin pong listahan sa mga marginalized families ang Department of Agriculture, pati na po ang Department of Labor and Employment at yung iba pang mga ahensya ng gobyerno. Mm-mm. So uunahin po muna namin para makapag-umpisa na po ang gobyerno sa pagbibigay ng assistance, uunahin po muna namin yung nasa Listahan. National Government Database po namin. Oo. At pag yan po ay naibigay na, habang binibigay po yan sa iba't ibang mga pamilya nating mga apektado, ay tuloy-tuloy rin po yung pag-collect natin ng listahan mula sa mga iba't ibang mga LGU, Ayun. katulad nung sa barangay. Mm-mm. So para wala nang hintayan, otherwise kung hintayin pa namin yung listahan ng barangay, hindi po tayo makapag-umpisa. Alright. So unahin muna natin yung listahan ng national government. At the same time, ay ipoprocess po namin yung listahan na isasubmit po ng LGUs para unang pasada yung mula sa National Government Database, yung pangalawang pasada ay yung mula naman sa mga LGUs upon verification ng ating national government. So, Ngayon, ang mauuna po dito, sir, is yung food assistance muna. okay. Yun po yung pinakauna. Opo. Yung financial assistance po, yun po yung susunod na ibibigay. So, So, food muna and then yung financial to follow. ito po yung next question nila, sir. Sige, nasa database. Paano po yung wala sa database at madadaanan lamang dahil wala siya sa listahan? Saan po siya pwede magpalista? Is it sa barangay o sa office, sa city hall o sa munisipyo? Paano po, sir? At ano ang kailangan niyang requirement na dadalhin? Kagaya po, sir, yung taho vendor, sir. Di ba yan yung mga informal workers natin? Barbero, wala namang kumpanya yan. Or tricycle driver. Ano po ang mga kailangan nilang dalhin na katibayan na sila ay kabilang sa informal workers, secretary? Actually, lahat ng sinabi mo, Erwin, yun po yung gusto natin din i-prioritize. Opo, No? opo. So, kung wala po sila sa database ng national government, Opo. ay sana po ay sila yung isasubmit din po sa amin ng mga LGUs. Aha. Meron po tayong social amelioration card or form na ipamamahagi sa ating mga LGUs Mhm. para yung LGUs ang hahanap ng proseso kung paano ito ma-fill up. Mm-mm. But I would presume it will be through the barangay capitans, no, Opo. or through the barangays. Oo. So, kailangan ang ilista nila doon yung mag-fit doon sa category or sa guidelines na nakalagay dito sa Joint Memorandum Circular na napirmahan na. Aha. At ang ma-identify po dito na target beneficiaries, yung lahat ng sinabi mo, Opo. na mga informal economy workers, Aha. mga transport service drivers, Mm-mm. mga underprivileged, Opo. homeless citizens, Opo. yung mga indigents, Oo. lahat po yan. Pero syempre, ang ipapasok lang sana dapat nila sa listahan, yung hindi nabigyan ng national government. Alright. So para hindi mag-duplication. Aha. So may proseso pong gagawin para dito, but as much as possible, syempre gusto natin makover po ang lahat kasi yung budget naman para dito is good for 18 million Filipino families. So antayin na lamang po nila siguro ang anunsyo ni Mayor or siguro kasi hanggang ngayon, sir, hanggang kahapon nagtanong ho ako sa mga ilang staff ko po, yung driver ko at sinasabi na sir, lumapit po yung bayaw ko dahil siya ay tricycle driver. Pinagtawanan daw siya ng barangay. Sabi, fake news yan. Sabi, napulot yan. Sabi, hindi boss. Sabi ng bayaw ko. Na fake news ka ng bayaw mo. So, mukhang hindi po alam ng mga barangay official. Siguro po kailang abisuhan na mag-ready dahil may parating ho na pondo sa mga kababayan natin, Secretary. Opo. Actually, napirmahan lang kasi yung over the weekend, napirmahan Opo. yung JMC. Ayun. Yung last week, Alright. Thursday and Friday, Opo. in-overtime po natin na ma-finalize lahat ng detalye. Nung Saturday, napirmahan na. Opo. So dapat this week, no, ang umpisa ng pagbibigay natin dun sa social amelioration po natin. Alright. Sir, panghuli na lamang, paano raw yung mga empleyado ng mga private company, mga factory worker, mga delivery driver ng mga kumpanya pero wala pong pasok ngayon dahil dito sa tinatawag na quarantine pero dahil hindi naman sila essential dahil nagmamanufacture sila ng mga damit, mga t-shirt.
Saan ho sila po pwede? Dito sa DOLE naman, yung pinamimigay ng DOLE na 5,000, yung ba yun, sir? Opo. So sa formal economy workers po natin, Opo. Nasa Department of Labor and Employment po ang mandato na magbigay ng tulong dun sa mga formal economy workers natin na hindi na pagbigyan ng sweldo or advance or tulong mula sa private sector companies, no? So syempre yung priority natin yung hindi pa nabigyan ng private sector or companies. Yun po yung priority po natin. Sir? Kasi kung nabigyan naman sila nung kanilang company, ng private company nila, ay hindi yun yung magiging priority. Ang priority natin yung hindi nabigyan. Sir, mga senior citizens, saan po sila? Where will they fall? Will they fall sa informal workers? Hindi naman sila workers. Wala naman silang trabaho. Retired na ho sila. Marami akong kilala na mga mag-asawa na 70 years old dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yung lalaki umaasa po sa SS. Dati po siyang tricycle driver. Nakapaghulog siya ng personal. Pero ang SS nila ay 2.5. Mag-asawa ho sila. Where will they get their food? O meron po bang allocations para sa kanila, sir? Kasama rin po sila sa ating social amelioration. No? Ayun. Senior citizens, persons with disability, Ayun. sila po ay kasama dito sa social amelioration natin. Meron na po tayong mga listahan ng mga senior citizens, di ba? Opo. Na binibigyan ng DSWD, pero ito ay limitado lamang sa mga senior citizens na walang mga pensyon. Aha. Pero under the social amelioration, kahit yung mga may pensyon pero belong sila sa disadvantaged sector ng ating ekonomiya at sila po ay senior citizen, ay magiging kasama po sila dito sa bibigyan natin ng tulong mula sa social amelioration. So magagaling sa DSWD naman po ito? Opo, DSWD po rin po. Hindi Opo. nila kailangan magpalista? Yun, gaya ng sinabi ko, kung sino lang yung mga senior citizens na nasa National Government Database, yun muna yung pagbibigyan. Unahin. Pero yung hindi kasama doon, aasa po kami sa LGUs na isasubmit na nila yung pangalan ng mga senior citizens na hindi na naisama doon sa unang bigay ng national government. Alright. So doon sila sa next batch po. Alright. Sir, panghuli na lamang talaga, pasensya na ho kayo. Okay lang. Yung mga health workers, si Senator Bongo medyo nag-react ho dahil hindi ho yata tama pakiramdam niya at saka si Congressman Eric Yap na sinasabi na masyadong mababa naman yung 500 pesos per day sa mga volunteer health workers natin. Gusto nilang taasan through DBM, through funding, sir, ng Kongreso. Paano ho ito? Pero sabi naman po na DOH, in fairness, yun naman daw talaga ang binibigay lang nila sa mga volunteers na 500 pesos a day, Secretary. Ito po ba'y pag-uusapan sa IATF? Opo, kasama na rin po yan sa pag-uusapan namin. Gaya nung sinabi ng DOH, yung in-announce na nila, itong 500 pesos, ito po yung base po sa dating guidelines na pag nagkakaroon ng endemics or pandemics, ito po yung ginagawa or binibigay for volunteer, for ang ating mga health workers. Pero syempre, naintindihan natin ang sitwasyon ngayon, kaya kailangan po gumawa ng panibagong guidelines para po dito. So karagdagan, dadagdagan po natin yan. Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, Sec. Mabuhay po kayo. God bless. Thank Ingat you po po. lahat. Thank you.